Okay, ito na naman po, no? Talbog na mga checking in issue ng nakatransaksyon may pagkakawutang sa kanya. Reklamong naisilapit ng kasangbahay nating biktima. Nakasama natin po ngayon sa studio. Ayon ang nagreklamo si Ma'am Loretta Baranda from Quezon City. Ma'am, magandang tanghali po. Yes. Pakilapit po ng microphone. Pakilapit po. Ayan, ma'am. Ayan. Sa camera, ma'am. Sa inyong harapan. Ayan. Yo. Ayan kay si Ma'am Loretta Baranda. Maaari niyo pong isalaysay o banggitin yung mga check-in na inyong nireklamo. Opo. Itong si Dolores Barrion po, nung kasagsagan po ng pandemic, bumili po sa akin ng bigas. Opo, Bigas. opo. Ayun. Tapos, ang nangyari po, okay naman po yung mga unang transaction namin. Hanggang sa tumagal ng tumagal, umabot po ng 6 na buwan. Opo. Ngayon, lahat na po nung in-issue niyang cheque, nagkakaproblema. Tapos ang sabi po niya, try daw namin yung mga modular tent, mga vaccine, mga ganon. Tapos nagdi-deliver daw po kami ng mga bigas dito sa Iglesia ni Cristo, Camp Crame, ganon po. Hanggang sa parang nahulog na po ako sa Kumunoy, ang laki na po yung involved na pera, na pati bahay ko po, nasanlanan niya. Ay mo. Opo. Teka muna. Balik tayo doon sa bigas. Balik tayo sa bigas. Ibang sitwasyon Nagtitinda naman. ho kayo ng bigas. Nagtitinda po kayo ng bigas, ma'am. Ha? Apo. Nagtitinda kayo ng bigas? Apo, apo. Okay, negosyo nyo bigas. Apo. Okay, nung pandemic, sagsagan ng pandemic, kumuha sa inyo ng bigas. Magkano Opo. bigas ang kinuha? Ilang sako yun? Yung tonelada. Bali, 2 trailer po ang kinuha. Dalawang trailer. Dalawang trailer. Mga magkano po? Mga magkano? Mga worth nasa, ang bawat isang trailer po kasi 1,000, mga 1.8 na po yung isang trailer. So 1.8 isang trailer. 1.8 million. So, 3.6. Umabot na po ng 3.6. Oh, nabayaran niya yon. Opo, naging okay naman po yung transaction. Okay, so alin po ang hindi naging okay? Anong Nung transaksyon? medyo tumagal-tagal na po, malaki-laki na yung nakuha. Bigas uli, bigas. Opo, opo. So ibig sabihin umiikot lang, umiikot. Opo, opo. Okay. So sa ngayon, meron ng mga hindi nabayaran sa inyo. Opo, Magkano marami. pa ang hindi nababayaran sa inyo? Umabot na po dito sa pinirmahan niya po sa akin kasi nasa 50 million na po yung... 50 million pesos, puro bigas to. Opo. 5-0, ma'am. Ako po. Opo. Tapos yung Divided sinanda by niya po yung 1.8, bahay namin. O Na paano for- naman siya nagkaroon ng kapangyarihan na isang laang bahay ninyo? Bali, nagdala po siya sa bahay ng kaibigan niya daw na financer. Tapos 1 week lang daw po o 2 weeks, tutubusin niya rin daw po. So, nung pandemic, dinala niya itong mga to sa bahay at pinapirma nila po ako ng mortgage. Magkano sa laan? 5 million po. 5 Tapos milyon. nagpadagdag po siya ng 4 na milyon daw. Sa bahay uli? Opo. So bali 7 na milyon ang Opo. pagkakasanla ng inyong bahay? Opo. O saan na po na ang 9 milyon? Saan napunta? Nasa kanya po lahat yun. Siya rin ang tumanggap ng... Opo, opo. Bakit napunta sa kanya? Inutang niya yon. Pangbabayad daw po niya doon sa parating namin mga modular tent po. Modular tent. Ay, totoo ba naman ang modular tent? May mga pinakita po siya mga PO po. Pio Pero lang. yung mismong delivery po, dumating. Siya po yung uma-attend doon kasi company daw po niya yung magsusupply talaga. So ano ang relasyon ninyo dito sa negosyong ito? Bali, Bakit ikaw ang financier? Opo, ang mangyayari po, bigyan niya daw po ako ng commission bawat mai-deliver. po Commission? niya. Opo. Oh. Nag-i-issue po siya ng katapat na cheque bawat kinukuha niya pera. Okay. So ilang cheque pa unarihan sa inyo? Marami po, umaabot po halos nasa 80 mahigit po. 80 na cheque. 80 million po. 80 million. 80 Hindi, million. peraso. Hindi ko po mabilang, Lahat po marami ba yan po. ay meron ng tatak ng bangko? Opo, opo. Okay. Anong sabi ng bangko? Daif o daud? Mga daif po at saka close account. Close account. Okay. Ano ba kayo magkakasulala ni Ma'am Dolores? Bali, customer ko lang po siya sa bigas. For how long naman? Matagal-tagal na rin. Siguro 6 na buwan na plinano niya po talaga ako kasi pinagtanong-tanong niya daw kung saan daw po nakatira yung malaking nagsusupply ng bigas doon sa subdivision po namin. Taga saan po kayo, ma'am? Don Enrique Heights po. Dito sa Quezon City. Opo. Bigas niyo saan niyo kinukuha, ma'am? Iba-iba po, may imported kami, meron Oh. kaming mga commercial. Taga saan po ito siya? Sinong reklamo niyo, ma'am? Dolores Barrion Taga po. saan ito, ma'am? Dati po nasa Ferndale, pero siya ngayon ang barangay captain ng
Luntal, Taal, Batangas. Aba, kapapanalo na. Opo, opo. Saan yun? Saan? Luntal, Taal, Batangas Ba? po. Nanalo si ma'am. Kaya laki ng pera, no? Tumulong kayo sa pangangampanya. Marami pa po siyang nalokong iba. Maliban After sa'yo? po sa akin, may mga naloko din po pa siya. So, May 65 million. nabebenta niya ang bigas at yung ibang transaksyon, pero hindi kayo binabayaran. Ayun, Hindi. nako. Kayo po ba ay Okay. nagpadala ng demand letter? Opo, actually po may pinadala po kasi dumulog na po ako sa NBI. Ang nangyari, umabot po ng halos 2 taon po dito sa Quezon City. Tapos last February po, may dumating po sulat sa akin na dismiss daw po yung kaso, lack of evidence po. Pero ang nagtulong po sa akin para makabuo po kami ng complaint is NBI na po mismo. No, na-dismiss na pala yan. Oh, naku. Oh, sige, nag-file na po kayo ng civil case. Hindi pa po. Kasi baka na-dismiss dahil nakikitang walang sapat na basihan para sa kriminal. No, pero yan naman ay without prejudice sa filing ng civil case, no, para sa collection of sum of money plus damages. Nasubukan niyo na po magsampa ng reklamo? Hindi pa Hindi po. pa. Okay, nako. Attorney, yun ang may bibigay nating assistance, ano? Sa ating, So insofar as the reklamo ngayon. criminal case is concerned, hindi na niya mahabol? O Meron pwede pa rin, sir. Wow. Kasi nandyan nga yung cheque. Hawak niya. Ang BP22 hindi dapat ma-dismiss kasi meron kang Ebidensya. mga cheque Ebidensya eh, oo. na daif, di ba? Opo, opo. Siguro na-dismiss ay yung istapa. Sir, Pero yung BP22 hindi pa naisampa. hindi sa administrative sa DILG. Ano? Oo. Oh, kasi baka wala kang notice of dishonor na pinadala. Opo, kailangan daw po pala i-acknowledge po niya. Pero tuwing nagpapadala po kami ng letter, hindi po nila nire-receive through LBC. Hindi pa siya kapitanon. Hindi po. Ay, ngayon kapitan na siya, hindi siya makakatanggi, no? Hindi siya taga roon. Na nakausap mo siya. Mga kailan? Bago po siya tumakbo na barangay captain, actually po, kumuha pa po siya ng bigas. Ang sabi niya, tulungan mo ako, kas ko naman babayaran ito. So, nirefer ko po dun sa kaibigan ko na magbibigas kasi nung time na yon wala na po akong puhunan. Doon na po siya kumukuha ng bigas. Yun. Kayo ba Pero ay kas nagsumbong naman na, daw kayo ba ay po. nagsumbong na sa mayor ng Taal na ang kanyang kapitan ay ganito? Hindi pa po. Abay, dapat iparating nyo kasi may kapangyarihan din ang local government chief, no? Ang mayor sa mga ganyan. At baka pa umabot hanggang ombudsman, pwede may rekomenda, no? Ay, gawin nyo ho lahat, no? Pero yung sa cheque, tingnan na ho natin kung maipafile po ninyo ang BP22 sa kanya, no? Okay. Gawin uli ninyo At nararapat. saka attorney, sabi ni ma'am, may mga kakilala pa siya na nai-scam din niya. Opo, tuloy-tuloy po. Kaya After po sama-sama sa na lang kayo, akin. ma'am. Sama-sama. Opo, opo. Pero ngayon, ginagawa pa nyo ba yan? Attorney, additional note, allegedly, according po sa source ni Ma'am Loretta, since 2004 pa daw, nang-i-scam na yung nirereklamo niya. Opo, Hindi nyo opo. nabalitaan yan? Gaano katotoo? 20 years, 2 decades. Pina-background check po namin sa NBI po nung naloko na po. So, may mga So, previous mga cases previous na siya. cases na siya. May mga reklamo na rin. Labas-masok na daw po sa kulungan. Baka Sa lang Ha? i-dismiss. At naging barangay Barangay captain. captain. barangay Naging, bang klase, sige, ah? ma'am. Ba, naku. May resource person din ba tayong matatawagan nito? Ayan. Wala tayong resource person na naka... Oo, at least may Yes, no, natulungan pero- na rin naman si Ma'am Sir ng NBI kung paano makapag-file ng complaint. Pero tanong ko lang, attorney, ano? Pag nagpa-file sila ng certificate of candidacy bago humabol, ano? Meron doon sa kanilang application form kung ikaw ba ay nahabla na o hindi pa. Baka tinago rin, sir, no? Baka tinago rin. Oo. Bagay, meron tayong isang resource person dito. In the person of Police Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. Magandang hapon, Pems de la Cruz. De La Cruz. Nawawala. Pems de la Cruz, paki-unmute. Ayan, oh. And Police Captain Magno. Po, Sir Salman, Ayan. magandang hapon. Pems de la Cruz, narinig mo yung reklamo ng ating studio complainant sa ngayon, ano? Nandito siya. Anong masasabi Yes, sir. natin kung Yes, sir. anong may tutulong Narinig po natin na para mabawi or makapag-file ng kaso dun sa sinasabi niyang mga cheque na tumalbog na in-issue ng isang barangay captain ng Taal. Ano? Maya-maya, kausapin din natin ng si Captain Magno, ang Chief of Police ng Taal MPS, Batangas PPO. Ayan. Okay, go ahead, Pems de la Cruz.
Yes, sir. Papasundo ko po sila dyan, sir, para magawa natin ng kagad-agad. Yan ang action agad. Yan. natin sa respondent po. Ganyan kayo sinabi si PEMSA Salvador Padala de lang la siya ng Cruz tao agad dito, sir. ng But, Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. So, Ay, specialty nila yan. ayan, pupunta po dito ang ating mga Kasi IDG, ha? Sir, salamat, sir. personnel ng CIDG. Ayan. Buddy, pakitingnan nyo kung ano yung implikasyon ng dismissal ng sinasabi ni ma'am na na-dismiss di umano. Tingnan nyo kung without prejudice yung dismissal at kung pwedeng i-refile natin, ayusin lang natin ang investigation. Okay? Okay, salamat, Pems de la Yes, Cruz salamat, sa Pems ADG. de la Cruz. Sige, sir. Oh, Salamat tanungin sa natin aksyong sa agad. sir. Ayan. Yung COP ng Taal din, sir, tanungin natin. Andiyan ba? Andiyan ba? Si OP ng Taal? Ay, mas maganda nga yan para mapatulungan natin. Si Captain Romel Papunta Magno, kay Mayor. Ma'am, andito ang COP ng Taal, ha? Chief of Police po ng Chief of Taal. Police Sige po, ba? salamat po. Oh, Connected ba Captain Romel Magno? Ang Chief of Police ng Taal MPS sa Batangas PPO. Magandang hapon. Magandang hapon po. Yes. Yes, sir. Narinig mo naman yung Sir, Opo, sir. Yeah. Wala kaming personal knowledge dito, sir, kasi bago lang at matagal na po pala tong kaso ni ma'am. Pero ang alam nga namin, sir, ay merong filed cases against dun sa kay Kapitana Dali ng Luntal. Pero hindi namin alam itong case na to, sir. Ngayon ko lang po narinig na meron po palang ganitong pangyayari. Dagdag kaalaman to, Oo. Captain Magno. Nabanggit ni Captain Magno, merong mga nauna pang kaso, Existing na. sabi niya. Mga pending cases na sila, no? Pending cases. Okay. Sige, kung sakaling kailanganin po natin ang tulong ng OIC ng Taal MPS, Madam, nandyan po si Police Captain Magno na handang tumulong sa inyong mga hinaing. Captain Magno, matanong ko lang pwede bang paki-coordinate sa inyong mayor diyan kung ano ang magiging ano bang power ng mayor sa mga barangay captain ng ganitong may kinakaharap na kaso at di umano yata patuloy pa rin na gumagawa ng Yes. kahalintulad ng mga reklamo. Captain Magno. Yes, sir. Makikipag-coordinate po ako kay Mayor, sir, at ipapahatid ko po sa kanya yung kaso ni Ma'am Loretta. Loretta. At tatanungin ko rin, sir, kung anong power ng Mayor. Oo, tama. Nandun po yung may kasong ganyan. Oo. Baka may ligaw na warrant of arrest dyan. Itong inireklamo, paki-verify Yes, na rin, ha? Kasi baka may mga ligaw na complaint. Negative po. Ha? Sige. Negative po, sir, dahil negative. Oh, sige. kaya ako nalaman na mayroon ongoing na case si Kapitana gawa nung makipag-coordinate sa akin yung classmate ko na taga Southern Police District. May warrant daw nung i-verify namin ay naka-bail na po. Nakabail na. Ayun. Baka yun na yun, ma'am. Pero Hindi previous siguro case, dismiss na. At On bail pending lang case. siguro. At On pending bail. case. lang. Oo. So active yung case yan. Oo. Siguro, Captain Magno, kung sakasakaling gustong makaharap ni Mayora itong mga complainant, pwede namin papuntahin dyan at alalayan ninyo? Opo, sir. Okay, good. Ano, ma'am? Narinig At nyo? Captain Magno. Okay. And kay Ma'am Loretta, maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. Po, maaalalayan po tayo, tutulungan ng Anti-Fraud Commercial Crime Unit ng CIDG. Nabanggit nga ni PEMSA de la Cruz, susundin kayo mamaya. And salamat na rin kay Police Captain Romel Magno, ang OIC ng Taal MPS, Batangas PPO. Ayan.